Hi Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for January 22, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para po updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link na sa description box po ito. Message nyo lang po ako sa messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw na ito para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 22, 2024. May isang babae na malaki ang kanyang influence sa araw na ito. Maaring siya yung magbibigay ng tulong sa inyo, peace of mind, love, or magbibigay ng sakit ng ulo sa inyo. Or maaring ikaw ito. Ano po ang ganap sa araw na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 22, 2024? Nagkaroon ng self-care dito. Nagkaroon siguro ng beauty application, meditation, skincare. Okay, so this is self-care po. May nakita ko ditong isang tao. Maaring nag-uusap kayo regarding sa isang small business o sa isang trabaho. At may nakita rin ako na isang tao na mahilig magmanipula. Baka isang tao lang ito. So, mag-ingat po kasi sneaky po itong taong ito. Mahilig po siyang magmanipula ng isang bagay, sitwasyon, o isang tao. Okay? Ano po ang ganap sa araw na ito ngayong January 22, 2024 para po kay Gemini, Libra, and Aquarius? Mag-ingat talaga sa kanya. Tapos, may nakita kong challenges dito. So, alam nyo na yan, Gemini, Libra, and Aquarius, pag may challenges, karugtong niyan is success. So, kailangan nyong harapin, huwag nyong iwasan. Kasi, dyan tayo makakuha ng lesson. Diba? So, harapin at take an action. Huwag niyong iwasan kasi kailangan yan. Harapin natin para may makuha tayong lesson, para makita ng universe na kaya na natin kung gaano tayo katatag. Kasi every challenge, pinatatag tayo niyan eh. Okay? So, don't take that as negative ha. Take that as challenge. Gemini, Libra, and Aquarius. Ano po ang mensahe para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 22, 2024? Okay, this is keys to goodness. Kahit, pasensya na po sa ingay. Kahit anong sama ng turing ng taong ito, pinapakita mo pa rin yung kabaitan mo. Oo. Kasi mahaba ang pasensya nyo, Gemini, Libra, and Aquarius. So, kahit anong pagsubok, kung mahirap yan, so, binigyan mo talaga ng aksyon. Iniisip mo na may magandang resulta yan. May makukuha kayong lesson sa challenges na iyan. Ano po ang mensahe sa araw na ito para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 22, 2024?
Some of you nagre-research dito, maaring nagbabasa ng libro, maaring nagre-research sa Google para magkaroon kayo ng knowledge or nag-gather kayo ng information or experiences ng iba para may malaman kayo at magagamit nyo sa inyong dumating na opportunity. Ano po ang energy ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 22, 2024? Spirit's Guide. Clarification of this card po. Career and money. Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 22, 2024. Clarification of this card po. Love and romance, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 22, 2024. Clarification of this card. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, please check our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video ni Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? So, check nyo po yung kaka-upload lang po. Birthday reading po ni Aquarius. Happy birthday po. And first quarter, kaka-upload rin. First quarter, January, February, March 2024 ni Gemini and Libra. Tapos, check nyo rin po yung last month upload natin na 12 months po iyon. Okay, 12 months po iyon na gabay, 2024 gabay tarot reading po. So, last month po yun na upload. Tapos, yung first quarter and birthday reading is kaka-upload lang po. So, check nyo po sa channel natin. Scroll down nyo lang po. Okay, so maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa mga patuloy po na nanonood dito. At sa mga nag-like and share and subscribe, maraming salamat po. Ngayong January 22, 2024, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius. So, January 22, 2024. Okay. May nakita akong may nagsiselos dito. Diba sabi ko kanina dito na mag-ingat kayo sa taong ito kasi mahilig po siya magmanipula. Maaring kasamahan mo ito sa career, sa negosyo. Kasi may nakita akong nag-uusap dito regarding sa negosyo or sa trabaho. Take this as challenge. Itong ugali na to, nakaka-challenge talaga, diba? Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, nakikita ko dito na may nagsiselos o naiinggit sa'yo. And may nakita rin ako na sometimes you felt insecurity sa inyong sarili. Siguro wala na kayong panahon, puro na lang po kayo trabaho. So, kailangan talaga yan ng pagbalanse po. Okay? Kailangan ng panahon sa sarili. Pero may nakita talaga ako na binigyan mo ng panahon ang iyong sarili. Kasi may nasabi ako dito na self-care, which is very good for you. Gemini, Libra, and Aquarius. Tapos may concern din kayo, Gemini, Libra, and Aquarius, regarding sa isang tao na hindi marunong magbigay ng halaga. May tao rin dito na hindi binavalue ang love mo. So, pasensya na po sa ingay.
Okay. So this card may be asking you na mag-open ka sa taong ito na may issue sa iyo without worrying about being rejected or judged. Kung yun po ay makakausap na siya, kung open-minded po siya, kung alam nyo na yan, magaling kayo sa communication Gemini, Libra, and Aquarius, pag-approach ng tao. Pero masasense mo talaga yan, Gemini, Libra, and Aquarius, kung makakausap na po itong taong ito. Kung close-minded po ito, huwag niyong pilitin kasi baka mas lalong anong tawag nito? Mas lalong lumala yung pakiramdam niya, yung ugali niya. So, ayun. Hanggat maaari, kung sobra na po siya, kung sobra na po ito, kailangan niyong umiwas sa kanya. Huwag niyong i-accept siya, ha? Huwag niyo siyang hayaan pa pumasok sa inyong sa buhay niyo kasi mag-create yan ng negative energy po. So, kung mag-create yan ng negative energy, magkakaroon ng negative emotions flow. Kung magkakaroon kayo niyan, iba yung ma-attract nyo, which is negative. So, wag nyong hayaan, ha? So, hindi kami magsasawang mag-remind sa inyo, Gemini, Libra, and Aquarius, na kailangan talaga na everyday kayo mag-positive affirmation. Okay? Kahit may challenges. So, huwag kayo mapaghinaan. Laban lang po. So, positive affirmation yung kinakailangan dyan. Kung masyado ng mabigat, kailangan yung ilipat kailangan yung i-release yan. Like, for example, ilipat mo sa isang pahina ng journal or diary, or kausapin mo yung mga genuine or totoong tao na hindi po judger. Okay? Kung pwede, pamilya mo or yung matalik mong kaibigan na hindi po judger, na hindi makalabas yung usapan nyo. Okay? So, ayun. Kung pwede na siyang kausapin mo. Okay? Kung may tao, okay. So, may sabi po ang card dito. Kung may tao sa buhay mo who has proven themselves na untrustworthy po sila. Again, kung may tao sa buhay mo who has proven themselves na untrustworthy sila, hindi sila nagpo-prove. Nag-proven na po na hindi po sila dapat bigyan ng tiwala. Better to have a healthy disconnection. Ito yung sabi ko sa inyo kanina, na umiwas or magkaroon ng healthy disconnection. Hindi yan wala kasi sa tapang yan wala kasi sa wag nyong ipairal yung pride, ego, oo. Basta po, ang first priority natin dito, Gemini, Libra, and Aquarius, halos everyday ko itong sinasabi sa inyo, nire-remind sa inyo na ang first priority natin is inner peace. Yan yung pinaka-importante Baka ito kasi yung insecure or nagsiselo sa inyo, may problema yan. For sure may problema yan sa sarili nila. Hindi kayo ang problema, kundi siya. So, huwag niyong kunin yung problema niya. 'Di ba? Kasi busy kayo dito, busy kayo sa trabaho. Kasi ilang buwan nang sinabi mo na nanindigan kayo na mag-focus kayo sa inyong career and money. Okay? So, kung pwede po na kailangan nyong iwasan ito. Okay? So, take this as a challenge din. Kung paano kayo mag-handle ng ganitong ugali. Okay? Ayun, nagkaroon ng delay sa plano mo dito in terms of future plans. Pero I believe na iniisip mo lang ito. Nag-iisip ka na nakikita mo na siguro nababagalan kayo sa progress po. Okay, so this card asks you or advise you to accept and move on. The past cannot be changed kasi may naalala kayo sa past. Kailangan mo lang itong tanggapin na nangyari ito sa'yo. So, lahat naman ng pagsubok ay may naiwang aral sa ating buhay, di ba?
So, kailangan natin tanggapin po na may nangyari na. Kung nangyari na, huwag idalhin sa present. Oo, kasi busy tayo sa present, Gemini, Libra, and Aquarius. Tapos, make a move para sa may take an action every day para may expectation tayo na outcome in the future. Okay? So, kailangan yung tanggapin na nagkaroon. Kung delay man ito, kailangan natin tanggapin na may nangyaring delay. Tapos, taasan nyo yung pasensya nyo. Accept the fact na may nangyari na. Tapos, i-release nyo. Kailangan din ng pag-intindi nito eh. Baka may dahilan na nagkaroon ng delay. Like for example, may in-order kayo sa online tapos na-delay kasi bagyo. Yun, example yan ha. So may dahilan na delay kasi bagyo. Okay? Kailangan yung pag-intindi kasi kung maisip mo ito yung pag-intindi sa isang sitwasyon na nagkaroon ng delay, ma-accept mo yan eh. Oo, ma-accept mo yan. Tapos magkaroon ng peace of mind. Matanggap mo. Hindi siya magkakaroon ng disappointment. So, ayun. This is a reminder, Gemini, Libra, and Aquarius. Pero sa huli, nasa inyo naman yung desisyon po. Okay? Ano pa ang mensahe? Okay. Sa career and money po. Sa career and money, wow, this is very good. Kakasabi ko lang na taasan nyo yung pasensya nyo, exercise yung pasensya nyo. And this is it. Sa career and money nyo po, nagkaroon ng, yes, diba, nagkaroon ng delay. 3 card na po nagsabi na nagkaroon ng delay sa inantay nyo. Halimbawa, delay sa travel, delay sa pagdating ng isang package, delay sa matagal mong inantay. Pwede din tao ito ha. So, depende na yan sa sitwasyon nyo ngayon. Ayun. Kakasabi ko lang dito eh. Ito yun. Ano tawag nito? Ilan sa inyo nakatanggap ng unexpected message na kailangan nyong paghandaan regarding po to sa career and money nyo po? And these delays are no accident po. Diba? Sabi ko kanina, these delays are no accident. Kasi lumabas naman eh. 3 card na po ang nagsabi dito na nagkaroon ng delay. Tapos, which is very good kasi nakikita ko sa inyo na ina-exercise yung patience nyo. Hinaba. Lumaki. So, kailangan talaga ng pag-intindi nito, Gemini, Libra, and Aquarius. So, don't take this as negative. Okay, Gemini, Libra, and Aquarius, take this as a challenge kasi ang karugtong ng challenge is success. Tapos, ayun. May nakita talaga ako dito na Gemini, Libra, and Aquarius, kailangan nyong pagbalanse yung pag-overthink nyo kasi over eh, sobra. Sobrang pag-iisip, sobrang pag-alala. So, kailangan talaga i-workout nyo yan. Baka pagod kayo dito. Baka pagod kayo dito. So, kailangan ng tamang pahinga po. Tamang tulog, tamang pahinga, tamang relax. Yung nakaupo kayo na wala kayong iniisip na problema. Kundi, isipin nyo lang yung mga bagay, yung mga blessings na dumating sa inyo. Yon. Para ma-motivate kayo. Ma-inspire kayo. Okay? So, ayun. These delays are no accident. Okay? Hindi po ito na delay na accident talaga. These delays are no accident. They are divinely timed to highlight an important realization. Tapos, something you need to recognize bago ka magpatuloy sa iyong gawain. I see, nakuha ko na. Itong delay na ito, are no accident. Kasi, si universe, may binigay na opportunity sa inyo na hindi nyo napansin. Kailangan nyong pansinin yon bago kayo magpatuloy. What I meant is, magpatuloy sa gawain. Bago kayo magpatuloy sa isang, sa parating na opportunity. Kasi gagamitin mo tong opportunity yun na mismo sa parating na opportunity.
Sana nakuha niyo po. Kasi, ayun, kailangan niyong ma-realize na may binigay sa inyo na blessing po, which is opportunity na hindi niyo napansin hanggang ngayon. Ano kaya ito? So, check niyo yung reading sa weekly niyo, the other day, last 2 days, baka may makuha kayong idea doon kung ano iyon. So, kailangan din talaga umupo, mag-isip kung ano iyon. Kung masyado nang mabigat or sobrang pagod kayo, magpahinga muna bago mag-isip. And enjoy mo lang yung process. Oo. This lack of movement is reminding you to enjoy the process without being so focused on the outcome. So, huwag kayong mag-focus muna sa outcome. Expected na kasi yung outcome kasi kasama na yan sa plano, right? So, huwag kayong muna mag-focus sa outcome. Don't, push yourself, na so hard. Kasi, nakita ko dito parang nape-pressure kayo sa outcome, na dapat may outcome na darating. Oo. Inaantay mo to So, yung outcome, yung resulta. So, make yourself busy at intindihin kung bakit delay ito. Tapos, pag-isipan nyo ng mabuti kung ano yung opportunity na hindi nyo napansin. Pero, ang bait nyo dito Gemini, Libra, and Aquarius, kasi nakikita ko na kahit anong obstacles yan, pinapakita nyo yung kabaitan nyo, taas ng pasensya. Yes, ang taas ng pasensya ni Gemini, Libra, and Aquarius. Wag lang wag lang silang traidorin kasi sasabog yan, parang granata. Diba po? So, ayun, you're sharing your kindness to everyone. Inintindi mo yung delay, inintindi mo yung mga sitwasyon na dumating sa inyo. Pagsubok lang ito para to sa akin, para maging magkaroon ako ng tapang pa, courage pa, ayun. Maging matatag pa ako, ayun. So, sana nakuha nyo yung ibig sabihin. Na ibig kong sabihin, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay, maraming mensahe dito May ganap talaga ngayong January 22, no? Maraming mensahe. Maraming, ang nais kasi ng cards dito na, mag-isip, i-remind kayo na ano yung parating, na maghanda. So, ang galing. Kasi, you are divinely guided ginaguide po kayo. So, connect to your intuition po para may malaman pa kayong mga mensahe. Okay? So, kung nahihirapan kayo, ask divine assistance. Isumbong mo lahat kay God. Kahit ako, so share ko lang. Kahit ako, kung nabibigatan na ako na, hindi kasi ako na, kinikip ko kasi yan Hindi ko pa sinasabi yan sa iba. Kung nabibigatan na ako, iiyak ko lang yan, tapos isumbong ko kay God. Isumbong ko kay God. Nirelease ko kasi yung lahat ng worries ko. Tapos, maririnig ko na lang na, tulog ka muna. Natutulog ako ng ilang oras, tapos pag gising ko, balik na naman sa dati, na-re-energize na ako. So, I hope ganun, iba-iba kasi tayo ng process na kung paano tayo mag-handle ng problema or challenges, diba? Lalo na't bago sa atin. So, ayun. Example po yan sa pag-handle, pag-process ng pagdaladala yung emotion. Okay? So, sa career and money, may nakita kong you are back. Gemini, Libra, and Aquarius, you are back po. Nakikita ko dito, you are inspired in action. You have a personal power. Yes, kasi nag-iisip kayo. Sabi po kasi ng card na pag-isipan nyo po ng mabuti. So, sinunod nyo po. Oo, sinunod nyo po. Ginawan mo ng action at sinunod nyo yung sabi. And ito, nakita ko lang yung resulta. You are back on your track. You are inspired in doing some action kasi na-motivate ka na. Diba sabi ko kanina, umumpok kayo, kahit sa sala nyo, yung tahimik yung lugar, yung mahangin na, ma-relax kayo para yung flow ng air,
labas-pasok, 'di ba? Ma-release mo. Tapos, pag-isipan mo ng mabuti. Oo, kung ano yung binigay na blessing sa inyo na hindi mo napansin sa sobrang dami ng trabaho mo, sa sobrang dami ng iniisip nyo. Okay? So, ito yun na yun. You're back on your track. At the end of the day, you're inspired again. Kasi, di ba, nag-iisip kayo, tapos isipin mo yung mga blessings na dumating at para ma-motivate kayo at ma-inspired ulit. Di ba? Sabi ko kanina niyan. Ito na yon. You are inspired. You are back on your track. Personal power. Oo. This is victory. Di ba? May challenge dito. So, tagumpay. May nakita kong tagumpay po dito. Gemini, Libra, and Aquarius. Nakikita ko dito ang tagumpay. Na-control na po. Kahit yung emotion nyo, na-control na. Na-control na yung sitwasyon. Okay? Nakikita ko dito na kampante kayo sa sitwasyon ngayon. Confident kayo kasi alam nyo na kung ano yung opportunity. Alam nyo na kung ano yung next step. Kasi nakikinig kayo sa inyong intuition. Okay? So, ayun. This card tells you na own your space with confidence. Kung ikaw ay nag-aantay ng sign to take inspired towards your goal, so this is it. This is the sign. This is the sign po. Kung ikaw ay nag-aantay ng sign to take inspired towards your goals, ito po yun. So, okay? So, build your own rules. Okay? So, ayun na, victory. Nakikita ko na kontrolado na lahat. Okay, so love life, self-love, partnership, and romance. Ito yun ito yung sinasabi ko sa inyo na baka kailangan na mag-isip. Umupo kayo dyan. Mag-isip kayo. Oo, pero huwag nyo, sabi ko sa inyo, di ba, na pag overthink, sobra, huwag nyo sanang gawin yan. Nakikita ko dito na nag-iisip kayo kasi may dumating na opportunity. Oo, napansin nyo na po yung opportunity na dumating. Okay. So, marami to kasi pinag-isipan nyo po. Nagmuni-muni kayo, nag-iisip kayo, malalim ang iniisip nyo. Tapos, basta po nire-restrict, gusto nyo magpag-isa. Kasi may nakita kong alok dito para sa inyo. Pinag-isipan nyo ng mabuti, kailangan yung pag-isipan ng mabuti kasi may kailangan piliin. Kasi nakita mo nyo na yung na-miss yung opportunity. O napansin nyo na. So marami ng opportunity. Pinag-isipan nyo po ng mabuti. Kasi ayaw mo nang masaktan. Ayaw mo nang magkamali. Kaya naging wise po kayo. Naging wise na po kayo dito. Nag-iisip ka kung paano maiwasan yung trauma na hindi na mangyari ulit. Nag-iisip ka kung ano yung best choices. Nagpaplano ka kung ano yung dapat piliin mo na na magkaroon ka ng benefit. Yun So may in-offer sa inyo dito. Maraming choices. May in-offer sa inyo dito na kailangan yung pansinin at napansin nyo. So marami ng choices. So ayun, pinag-isipan nyo ng mabuti para hindi kayo magkamali sa inyong desisyon. Para walang sisi. Siguro may naranasan kayo before na nagkaroon ng pagsisisi kasi hindi kayo careful hindi nyo pinag-isipan ng mabuti before. Tapos ngayon, may offer na naman na maraming choices. Ayun, pinag-isipan nyo po ng mabuti. Naglaan talaga kayo ng oras nito. Okay? So, ayun. May nakita ko sa mga single dito na may parating na love and romance, kaya lang na-stuck ka sa previous love mo, may naisip ka sa past po. Kaya ito nagkaroon ng blockages. Tapos ang sabi po ng some of you mga single dito na ayaw mo pa ng commitment po. Okay, so pasensya na, bulol po ako. Pwede rin itong mangyari sa mga single at sa mga may relasyon. Pwede rin ito sa iyo o sa kapareha mo. Na stuck kayo sa past nyo.
sabi ko kanina dito na parang na-stop kayo kasi may naalala kayo sa past. Ganon. So, kailangan yung i-release yan, Gemini, Libra, and Aquarius. And, siguro wala pang closure. Wala kayong closure, kaya ganon. Sabi po ng card dito na, open up. I-open up mo kung kailangan ilipat sa journal, i-open up mo sa matalik mong kaibigan, para ma-release mo. Hindi naman kailangan talaga kayo na magharap. Kasi may nakikita kong trauma So, kung may trauma, hindi pa kayo ready na harapin yung taong yon. Huwag niyong pilitin yung sarili niyo kasi process yung healing. Pwedeng matagal, o pwede, some of you, madali lang, some of you din na matagal ang process ng healing. So, ayun, pwede niyong i-forgive yung sarili niyo po, yung sitwasyon at siya. Pwede niyong i-forgive yung tao na hindi niya siya kausap. Kasi, ayun mas importante kasi yung sarili natin. Inner peace, di ba? So, patawarin mo ng sarili mo. Patawarin mo na yung sitwasyon at patawarin mo siya sa puso at isipan. Hindi na kailangan na kausapin siya kung may trauma pa rin kayo. Kasi, nagkaroon ng trauma Trauma is mahirap talaga yan. Yung healing niya is mataas talaga. So, ayun. Kailangan maging willing ka mag-move on from the past para bumukas yung new doors para sa inyo. Kung gusto nyo ng bago simula sa inyong pag-iibigan na inyong partner o sa inyong mga single dyan na gusto nyong magkaroon ng partner na po. So, kailangan yung willing kang mag-move on from the past para bumukas yung new doors. New doors is opportunities. Para pumasok yung bagong tao sa inyong buhay. Okay? At may nakikita kong generosity dito kasi may natanggap kayong malaking blessing. Nagsishare po kayo sa inyong family. Okay? Nakikita ko dito na hindi po kayo madamot. Ilan sa inyo nakatanggap ng tulong? Tulong o gift kasi, sinishare mo to kasi alam mo kung malaking yung blessings, kailangan mo talagang mag-share ng blessings kung sobra po. Kasi some of you, Gemini, Libra, and Aquarius, masaya po sa pagbigay ng tulong or pag-share ng mga blessings po sa taong mga nangangailangan. So, ugali nyo to magbibigay ng tulong. At may nakita rin ako dito na may marireceive kang regalo o tulong mula sa inyong family, kaibigan, or kaibigan. May nakita ako dito. Pwede din itong tulong na pera, ha? Pwedeng return investment din ito. May promotion din ako nakita dito So, ilan sa inyo nagdo-donate ng charity sa mga tao na ngailangan, tumutulong sa inyong family. Pwede din nagbibigay kayo ng pre-love clothes dito or gamit sa bahay. Nakita ko dito. So, hindi kayo madami. Hidden truth, anong iniisip mo? Anong iniisip ng mga Gemini, Libra, and Aquarius ngayon, January 22, 2024 sa mga single po. I feel you leaving me behind. Sa buhay mag-asawa, sa mga may relasyon, we need to let each other go. Baka sa past nyo yan po. Love message na po para kay Gemini, Libra, and Aquarius sa mga single po ngayon January 22, 2024. Release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone. Sa mga single pa rin, you are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationship, environment, situation, and chemicals. So, naging sensitive kayo dito. Dito palang sensitive po kayo kasi may naalala kayo sa past niyo. So, kailangan mo nang mag-move on. Bitawan na yan. Huwag niyong dalhin sa present niyo. Okay?
Ano po ang love message niyo po, spirits guys, para po sa mag-asawa sa mga may relasyon na Gemini, Libra, and Aquarius, January 22. Unbreakable love. This person has a genuine love for you. You can overcome any issues that may arise. Soulmate. Yes, this person is your soulmate. Your connection is sacred. Wisdom message nyo po, spirits, guides, angels, archangels, guardian angels, para po kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 22, 2024. Strength. Everything you've experienced in your life has made you strong and courageous. Diba? Sabi ko kanina sa inyo na huwag kayong matakot, harapin yung challenges or obstacles na experience nyo ngayon kasi yan yung magbibigay ng strength sa inyo. Oo. Para maging stronger pa kayo, magkaroon ng tatag sa inyong sarili, okay? Pinatatag kayo ng universe eh. Tapos some of you nagta-travel ngayon ha, your life purpose involves traveling. Kabuang advice niyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 22, 2024. Your commitment is being tested. It's time to release negativity. Ito yung sabi ko sa inyo eh. And I knew it. Lalabas talaga to. It's time to release negativity. Kailangan yung i-release yan. Okay? Para tuloy-tuloy yung pasok ng blessings po. Kasi dito pa lang, victory, and ito, malaking blessings na. Ito, opportunities, blessings din yan. So, na-distract kayo sa past nyo. Okay? So, kailangan i-release niyan. Forgive yourself, forgive the situation, and forgive the past. Pwede nyo i-forgive yan through your heart and mind. Hindi na kailangan kausapin yan kasi may nakita kong trauma. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe nyo po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong January 22, 2024. Sabi po ni Archangel Sandalphon, tune into your divine potential, bring the world into harmony. And sabi po ni Archangel Raziel, seek and you will find, be a wise one. So that is your reading. Pero which is very good for you, Gemini, Libra, and Aquarius. Kahit anong pagsubok, sinunod yun talaga yung sabi ng intuition na kailangan mag-move forward, kailangan ng action, and share your kindness to everyone, and nagkaroon ng generosity dito, which is very good for you, Gemini, Libra, and Aquarius. That is your reading for today, January 22, 2024, Gemini, Libra, and Aquarius. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.